Dakuin na muna ho natin, mga boss chief amo sir, si Pulong Duterte. Ano po? At yung yung inambaan niya, yung inundayan niya ng saksak, 'di ba? Unidentified mind, mas gwapo ka, Mark. Naku. Hindi, nakita ko na ng personal si Binoy. Kahit damatans na, mga bossing, talagang ang puti, talagang yung pagka-action star, yung mga ganong dibdiban, ho, talagang no? Talagang iba yung Binoy. Pero kapag astig ho, talaga. Pero kapag yung sa Senado na ho, hindi na, syempre. Pag artista, astig, mga kababayan. Pag Senado, dehins. O, dito muna tayo sa Pulong Duterte. Sabi ni Kuya Joseph Tutorial, pulong-kulong, malamang ho ito, mga kababayan. O, kasi maitatanggi mo pa ba yun? Unless kung DDS ka, sasabihin, hindi si Pulong yan. No? Edited yung video na yan. Meron pa akong isang nakita na may isa pa akong nakita na nagkomento ang sabi doon, mga kababayan. No? Dati na naman nangyari yan. Nung February pa nangyari yan eh. Pinupolitika na lang sila. Kahit na 2 taon makalipas, 3 taon makalipas na nangyari yon, ginawa pa din ni Pulong Duterte. At kitang-kita ho natin, mga kababayan, lalakihan ko to. Malabo yung mata ko eh. Hindi kasi kaya tinatanggal ko tong salamin, mga bossing, nagre-reflect ko dun sa mga ring lights, kaya inaalis ko. Pero ang totoo, kapag wala kang salamin, yung mga nakasulat dyan na pagkaliit-liit ho, mga kababayan, at hirap akong basahin. Game! Ito na nga, yung sulat, no? Ito yung hango to sa investigasyon, no, mga bossing. At kung makikita nyo, ayan, kada page niyan, mga bossing, may lagda, may pirma. 'Di ba? Alam nyo na kapag kayong mga ganyan, dito sa part 1 na to, mga bossing, nilagyan namin ng 1 kasi per page to eh. Bibilisan ko na lang yung basa. Hindi ko na masyadong re-reactionan, no? Kasi doon tayo magre-reaction doon sa pinaka-meaty part. Pero hindi natin pwedeng lakpasan to. Mga tanong at sagot, no? Ang nagsasalaysay ho dito ay yung inundayan po ng saksak, mga bossing. Tanong, pwede mo bang sabihin? Yung nagtatanong, syempre, yung mga nag-iimbestiga ho. At ang sumasagot, yung nakasombrero na medyo chubby na inundayan po ng saksak. Mga bossing. Okay. Tanong, pwede mo bang sabihin ang iyong buong pangalan at iba pang pagkakakilanlan? Sinagot, ako po si tinakpan na lang po namin. 37 taong gulang, isang negosyante at kasalukuyang nakatira. Pati yung address tinakpan. No? Bakit andito kayo sa aming tanggapan at nagbibigay ng inyong malaya at kusang kasalaysay? Nandito po ako sa inyong tanggapan para magsampa ng kaukulang reklamo laban sa taong nanakit at tangkang pagpatay sa akin. Maaari mo bang sabihin kung sino? Ano ang pangalan? Si Pulong Duterte. Siya po ay si Sir Paulo Pulong Zimmerman Duterte. Nasa hustong gulang, taga Davao. Meron pa bang ibang Pulong Paulo Zimmerman Duterte? Paano mo naman nasabi ang nanakit sa iyo ay si Paulo? Kilala po siya. Siyempre, di ba? Congressman yan eh. At Duterte, tatay niyan dating presidente. Paano mo naman nasabi? Paano mo nakilala si Paulo Pulong Zimmerman Duterte? Mas lalo ko po siyang nakilala dahil pati naman yung tinakpan nyo. Itong Team MR, pati tinakpan. May pangalan dyan. Halos hawig ng pangalang in-check. No? Business partner niya kapag tinatawagan ako ni magdala ng babae. Ayan na. Papunta na po sa exciting part. Sabi ni Jam Castillo, angas-angasan kasi. Paano mo nakilala si Paulo Pulong Zimmerman Duterte? Mas lalo ko po siyang nakilala dahil na business partner niya. Kapag tinatawagan ako yung business partner ay magdala ng babae at nagkakataon nandoon si Paulo Duterte. So, ibig sabihin, mga boss, chief, amo, sir, madam, piso tumpok, no? Above. Kumbaga, may nababanggit na above ho, mga kababayan. Kailan? At saan kayo unang nagkita ni Paulo Duterte? 2024 ang una naming pagkikita ni Paulo Duterte at nang tinawagan ako ni
na magdala ng 6 na babae. Putik na yan. Dami na kung saan ito ay na magdala ng 6 na babae sa kanyang bahay kung saan ito ay pagbaari ng ganito, ganyan. At doon ay nag-inuman kami nila at pinakilala nila ako kay Paulo Duterte na marami na ding beses kaming nagsama ni Pulong, no? Gaano ko dalas kausap si Pulong every time natatawagan ako doon kami nag-uusap ni Paulo Duterte at lagi niya sa akin sinasabi, palapitin mo sa akin lahat ng babae na dala mo. Wow, siguro mamimili. Ito base po doon sa salaysay, mga kababayan. Palapitin mo sa akin lahat ng babae na dala mo. Sino naman si ganito? Businessman po. Businessman na siya rin ang kung saan doon kami unang nagkita ni Paulo Duterte. Kailan at saan? Para saan ang mga para saan ang mga babae na dinadala mo, no? Sa kanila. Para po maging ka-table nila habang nagiinuman at kanilang katalik. Wow. Naol. Naol. Ano po? Paano mo nakilala pinakilala po sa akin ng aking kaibigan kaya doon ay naging magkaibigan kami ni. Yan. Page 2 tayo, mga kababayan. Ito na, mukhang dito na medyo maganda-ganda na dito Nabanggit mo na may nangyaring pananakit sa iyo saan at kailan. Yan. Yung nakikita na ho natin sa video. Sabi ni Wisely 12, Mateo 12, safe na safe sa Davao. Di ba? Sabi ni Mabel Quinjo, content din ni Attorney Claire kagabi yan. Sikat na sikat si Pulong. Si Pulong nakabalik na ho ba ng Pilipinas? Ano po? Kasi di ba nag-travel siya? May ilang araw, 50 araw o 60 days o ilang araw? 50 yata na lumabas ng bansa si Paulo Duterte. Para sa kaya yun? Hindi kaya para mag-seek ng asylum din, no? At alam niya na dadating itong pagkakataon na ito, na lalabas yung mga ganong ginawa niya. Siya naman yung nasa video. Hindi ho ba? Ano naman ang naging dahilan niya kung bakit kanya sinaktan? Hindi ko po alam. Nagulat na lang po ako at pinaggugulpi niya ako. Headbutt. Kita natin 2 beses. Kala ko nga si Mayweather si Pulong Pam! Habang pinagmumura at pinagbabantaan at papatayin kita. GAGO ka, inundayan ng saksak. Kita din ho natin. Baliktad yung kutsilyo. Tapos niyari sa tagiliran. Di ba? Talaga, PI ka, nang gigigil talaga ako sa iyo. Papatayin kita sa kadahilanan na sobrahan po sa pag-inom. Si Paulo Duterte at siya ay nalasing. Paglasing pala, ganun. Pero meron din po tayong na-vlog kaninang kagabi, mga kababayan. Parang 2017 yun, ganit. May bugbugan din nangyari. Paulo Duterte din ho, mga kababayan. No, pagkatapos nito, ipapakita ko sa inyo. Paano mo naman nasabi na sobrang sa inom? Dahil po nakita ko, madami na po silang nainom. Maaari mo bang isalaysay ang buong pangyayari? Alam na natin yan, nakita na natin sa video yan. Ano ang kanyang rason sa pagtawag sa iyo? Sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa kanilang bahay at magsama na rin daw ako ng 6 na above, babae. Yung pinakamaganda at bata. Ano ba? Single ba si Pulong? May asawa? Napapakamot ako sa tenga ko, no? Di ba may asawa si Pulong? Kuya. Mas yari siguro yung sa asawa, Sakali, mga bossing. Sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa kanilang bahay at magsama na rin daw ako ng 6 na babae, yung pinakamaganda at bata na meron ako dahil pupunta raw doon si Paulo Duterte. Yan, kompleto with Zimmerman, no? Ano ang sumunod na pangyayari? Mga alas 8 ng gabi na kami ay nakarating sa bahay ni kasama ang 3 babae na aking kasama at doon na namin naabutan si Paulo
na nag-aantay. Makalipas ang 20 to 30 minutes ay may sumunod pang dalawang babae. Nag-inuman kami sa bahay. Ako yung limang babae, nakasama ko si Paulo Duterte at isa niyang tauhan, no? At ibang Chinese national, naku po, ibang Chinese national. Naalala ko bigla si dating Senador Trillanes, mga kababayan. Yung sa Senado, yung sabi ni dating Senador Trillanes, pakita mo nga yung likod mo. Pakita mo nga. Kasi meron daw tato si Pulong, mga kababayan. Naalala nyo naman yun, di ba? Meron daw tato si Pulong, mga kababayan, sa likod. Na simbolo daw ng triad. Tapos dito, nakasulat, kasama ko si Paulo Duterte at isa niyang tauhan at iba pang Chinese national na tingin ko ay kanilang kaibigan. Malapit pala sila sa China, sa mga Chinese talaga. Inabot kami ng alas 12 ng hating gabi ng Pebrero 23, 2025 at ako ay kinausap. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte at hindi na siya makasama sa kadahilanan dahil alam ko ihahatid ng yung anak, no? Magsusundo ng anak. Maya-maya nilapitan na rin ako ni Paulo at sinabi na samahan ko muna daw siyang mag-bar doon sa bar nga na yon at binigyan niya ako ng 18,000 galante. Grabe yan. No? 18,000, laking tip no na. Binigyan niya ako, siguro magaganda yung mga above na dinala niya talaga. No? Binigyan niya ako ng 18,000 bilang tip tapos binigyan niya rin ang dalawa sa aking kasamang babae na tag 5,000 at sinabi niya na yung kulang ay ibibigay niya pagtapos naming mag-bar. Tig 13,000 bawat isa ang ibibigay niya sa mga babae na kasama ko. Wow! Laki nun no? Na all. Magaganda siguro talaga. Matapos ang 20 to 30 minuto, ay umalis na kami papunta doon sa bar. Inabot na kami ng alas 2 ng umaga at tinawagan niya ako at sinabing bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguard. Wow! Pati bodyguard! Bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae at doon ay nabigyan ko ay ang 2 bodyguard at isang driver. Naku, nagkamali pa. Sabi, 3 bodyguard. Hindi sama yung driver. Swerte ng driver. Makalipas. Sabi, yari ka ngayon. Panahon ni PBBM. Dragon Tattoo. Reveal na yan. Sabi ni Oppo Find X6 Pro Android. Sabi ni Shiro Kansaki, napapagrabe na lang. Makalipas ang 1 oras ay bumalik na sila sa bar at nagtanong si Paulo Duterte kung ilang bodyguard ang sumama kasama ng mga babae. Nalaman niya na may isang bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Nagalit si Paulo. Special yata yung mga bodyguard daw. Base po yan sa salaysay, Nalaman niya na may isang bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit niya ay sinabi niya na buti pa yung driver nakaisa sa mga babae. No? Yung bodyguard niya mismo hindi nakakuha ng babae. Baka magsumbong. No? Baka magsumbong. Kailangan lahat siya kompleto. Baka magsumbong.